What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Napakawalang hiya talaga no, nitong mga ginawa ng mga bicameral sa budget na meron tayo mga kababayan na kung saan ay lahat ng ayuda binawasan sa mga ahensyang mahalaga kamukha ng DepEd, SHED, DSWD, PhilHealth at iba pa. No? Na ang resulta nito mga kababayan ay antay-purang ginawa ng mga pulpul na Kongreso at Senado habang ang kanilang mga AIX, AKAP, no, napaayuda nila, kanila namang dinagdagan pa, grabe. Kung kaya naman gano'n na lang kadismaya ang sambayan ng Pilipino sa mga pumayag sa plano nila Tambalos Zaldico dahil sila na nga ang nasusunod ngayon at napapaikot na ang karamihan sa loob ng Malacanang. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, dagdag pang nakakagulat ngayon pinayagan ng COMELEC no na magkaroon ng paayuda o vote buying sa madaling salita ang mga humahabol ngayon sa susunod na eleksyon. Grabe. Na ngayon ginagawang normal na sapagkat alam nila na ito lang ang pag-asa ni Tambalos kapag nakalaban niya na sa taong 2028 itong si VP Sara sa pagkapresidente. Nakakadismaya talaga. Nagagawin talaga nila ang lahat no nang sila mamayagpag sa mahabang panahon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Laruan lang po sa kanila eh. Hindi mo nakikita yan si Tambat tsaka sila Chis Escudero na nagpapakahirap dun. Ay, si Chis yata naroon eh. Umaaten pa eh. Umaten ba si Chis? O tapos sila lang pala. Sila lang pala yung sila lang pala masusunod yung BICAM. Sa susunod nga, tantanan nyo na yung pag-inarte na meron pa mga hearing. Ang hearing, pinapahiya nyo lang yung mga tao eh. Gusto nyo lang ipahiya si BP Sara eh. Gusto nyo lang ipahiya yung mga hindi nyo kursunadang mga departamento. O sa makatuwid, tama na naman. Talagang napapatunayan natin kung sino nagsisinungaling. Sinabi po yan ni BP Sara sa isang niyang mga talk to the press conference. Sinabi niya po yan. Nang nasusunod po sa pagbabudget sa Pilipinas, 2 tao lang. Si Martin at saka si Saldico. Bakit ngising aso? Nakita ko yung picture eh. 4 sila. Saldico, si Tamba, si Martin, tapos si Chis Escudero at saka si Grace po. Ngising aso si Chis Escudero at saka si Grace po. Si Tamba Luslos, normal lang eh. Normal na sa kanila, sanay na sila nagpapasya eh. Ngising kasi nabigyan ng akap. Huwag na tayo magbulahan. Pera po yan ng taong bayan. Ano sabi ni Lacson? Illegal na paghatian ninyo yung pera ng taong bayan. Dapat daw yan. Wala kayong say dyan. Iba na ngayon eh. Diba? Very obvious naman kung saan nila gagamitin yung akap. Okay, ayon nga kay Bato, ito po sabi ni Bato, 0 for PhilHealth, but 61 billion for akap at AIX. Sa PhilHealth, hindi ka magkakautang na loob sa politiko, pero sa akap at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful to this coming election. Okay. So alam nyo na, no? So sinabi ni Bato, kaya may akap at AIX, no? Imagine niyo, no? 0 sa PhilHealth. Pero AIX at akap, 61 billion, no? Bakit po mas priority nila? Siyempre, sa AIX at akap, nagagamit nila to for vote buying. Sabi nga ni BP Sara, nilegalize nila yung vote buying sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Alam niyo po, sa mga kababayan natin na nabibigyan ng ayuda, alam ko, iboboto niyo yung mga nagbigay sa inyo ng ayuda. Pero, tandaan po ninyo, pansamantala, tumagal ba yung ayudang binigay sa inyo? Tumagal ba man lang yan na 1 buwan? Buwan-buwan ba kayong bibigyan ng ayuda? Hindi naman eh. Di ba? Tandaan nyo, pera po yan ng taong bayan. Yan yung sinasabi natin na pera ng taong bayan, binibigay sa inyo, wala na pong katapusan yan. Palaki po, 3 budget na po to. Ganito na lang gawin natin mga kababayan, tanggapin nyo ang ayuda pero magpakatalino tayo. Huwag tayong papabudol na sila iboto natin. No? Kunwari na lang na sila ang iboboto pero sa balota, ang mga Duterte slate ang ating iboto. Ganun na lang. Total pera din naman natin ang pinamimigay nila, di tanggapin natin ng buong buo pero magpakatalino pa rin tayo.
Hirap kasi kay Tamba ngayon, ginagawang normal lang ang pagbibigay ng ayuda eh. Kasi alam niya sa taong 2028, ito lang yung kaya niyang gawin, no? Para kahit paano manalo o magkaroon siya ng tsansa na malamangan si VP Sara. Ngunit hindi tayo papayag doon mga kababayan, hindi pwedeng mangyari yun. Na dapat ang manalo sa pagka-presidente sa taong 2028, walang iba kundi ang ating vice presidente. Mas malaki na ngayon ang ayuda. Thank you very much kay Charina Nabia sa 99 pounds. 0.9 o 1 pound. Huwag po kayo masiyahan. Dapat po hindi niyo iboto kasi ayuda na lang, hindi na po unlad yung bansa natin. Wala pong bansang umunlad dahil sa ayuda. O bakit daw nagbibigay priority ang ayuda kaysa sa PhilHealth na budgetan? Very useful to this coming election, sabi po ni Bato. Alam nyo, sinabi na ni BP Sara yan, legal na ang pagbili ng boto ngayon. Legal na po. Okay, punta tayo rito sa, balikan ko lang, no? Ayon po kay Pia Cayetano. Taga-tagig yun, kinakailangan natin. Pia Cayetano. Illegal po. Labag po sa batas ng syntax law. Yan pong ginawa nila na hindi pagbabudget sa PhilHealth. Bakit po? Bakit po illegal? Hindi po ngayon lang to. Taon-taon po yan. May AIX tupad. Kahit po walang eleksyon. Sa tingin nyo ba wala sila? Sa tingin nyo ba na-account po yan? Kayo naman, no? Tuloy-tuloy po yan. Pustahan pa tayo. Pag-usapan natin ngayon ay malungkot, masamang balita. Dito sa post ni Dr. Lorraine Badoy, posted 2 hours ago, ito may pinost yan ganyan, no? Pamamahagi ng ayuda sa panahon ng kampanya, tinayagan ng COMELEC. Ano ba ito? Naging legal na ang vote buying? Panahon ng kampanya, pwede. Noong February of 2022, meron akong nabasang article na ang desisyon ng COMELEC nun, bawal magbigay ng ayuda or assistance or parapel, whatever. Bawal. Ngayon, pwede na. Okay. Ito, balita ito ng DCRH. Basahin ko mamaya yung balita ng DCRH. Ito lang, mayroong pinumpos ni Dr. Lorraine Badoy. Martin Romualdez has disabused me of the notion that I live in a civilized country governed by laws. I had come to believe that despite a multiplicity of political persuasion, if push come to shove, the Constitution will be upheld and it would remain sacred and inviolable for all time. This would be the protection of ordinary citizens. Ito, sinulat ni Dr. Badoy. I had come to believe because I worked with a president who valued the law above all else, that Filipino people had this, our laws, and those laws would be followed. We would be protected and defended by our laws, and those whose job is to uphold those laws. How wrong I was. We are not a country of laws. With the ascent into power of Bongbong Marcos, he brought with him Martin Romualdez, the one who everyone bows to. He can break all the laws of the land and everyone in government will look away. This is the kind of country we live in, a banana republic. And yan na, yung balita, pamamagi ng ayuda sa panahon ng kampanya, pinayagan ng COMELEC. Sinearch ko sa Google, totoo nga ito, DZRH, COMELEC allows aid distribution during election campaign period. December 12 na balita. Kahapon. Basahin ko. The Commission on Election approved the distribution of aid under programs from the Department of Social Welfare and Development and Department of Labor and Employment even during election campaign period. The programs include the tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers or your tupad and assistance to individuals in crisis situations. In a report by R.H. Boy Gonzales, COMELEC Chairman George Erwin Garcia announced that the guidelines for the distribution of government aid will be released in the coming days. Okay, ito yung statement ng COMELEC Chairman.
may mga nag-apply na sa amin para sa pagbibigay ng mga ayuda at ang COMELEC po, tatandaan ng lahat, ay hindi magiging hadlang para sa pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na po yung mahirap nating kababayan. Okay. Kaya lang, sabi ni Garcia, ang atin nga pong pakiusap sa mga ahensya na hihingi ng ayuda ay sana naman po ayusin po ninyo yung paghingi ng exemption sa amin. Garcia added that it is necessary to specify and organize the details to allow the Commission to determine whether the aid will be used for political purposes or genuinely for helping those in need. Ay nako, hindi naman po tayo itinanganak kahapon. I-determine daw ng COMELEC kung yung pagbibigay ng ayuda during election period ay genuine ba or for political purposes. Anyway, kayo na po ang humusga itong desisyon na ito ng COMELEC. Okay. Baka mamaya, General Macanas, nasuhulan na din ng mga nasa COMELEC kung kaya't pinayagan na ang paayuda ng mga bangag. Malinaw na vote buying yan, mga kababayan. Grabe. Sabi pa dito, the COMELEC intends to prevent candidates from using government programs for political gain during the election season. Moreover, election-related events in the country will officially begin on January 12 in preparation for the 2025 midterm election. So, ang tanong, mga kaibigan, naniniwala ba kayo na itong TUPAD, AIX, meron pa yung AKAP, i-distribute ayuda, tulong during election period ay hindi magagamit para sa political purposes? I-comment nyo kung ano. Okay, basahin natin mga comments dito sa post ni Dr. Lorraine Badoy. Joy Daba Shendel. That cannot go on forever. It is up to you citizens to do something about it or just keep your peace. Nasa taong bayan po. AJ Vergara. Who is to be blamed? We the Filipino. Why? Because we sold our votes and we voted for those politicians without care for the people. Agree ako dito. Napaka immature ang Filipino voters. Ang tinitignan lang yung matanggap ngayon na ilang hundreds lang o libo, kahit makabot ng libo. Binebenta ng Filipino voters, hindi naman lahat, dapat sad to admit, karamihan dahil sa kahirapan, binebenta nila yung kinabukasan ng kanilang mga anak. Kaya ang start ng corruption is during election. Yung mga botante na tumatanggap ng pera pagdating ng eleksyon, sila ang unang corrupt. And of course, yung kandidato na nagbigay ng pera. Kaya yung nanalong kandidato na nagagastos ng millions o billions, pag upo niya, babawiin niya, gaganansya pa. Yan po ang... At nagiging cycle na lang, mga kababayan, kung kaya't lalong patuloy tayong naghihirap dahil nabobola nila ang taong bayan sa paayuda effect. At yan lang din ang kaya nitong si Tambalos, no? Dahil alam niya na wala talaga siyang chance kay VP Sara. Pangyayari sa ating bansa. Ito na, PD, sabi niya, legalizing vote buying. Yan na po yung sinabi ni VP Sara, na legal na ang vote buying through ayuda. Ben Adventula Adriatico, baka pwede din i-lift na lang ang electioneering for government employees para naman makapagkampanya kami na walang asuntong naghihintay. Rona John Bartolini, oh my God, me thinks na pati election results will be tainted. Al Imzab, get all the ayuda people but always vote according to your conscience. Okay sana ito. Kung vote according to your conscience, kailan wala eh. Alam pakialam yung mga karamihang botante, tanggap, boto, kahit sinong iboto nila. Laika Villasencio Gabriel, hoy, nagka-worse. They legalize vote buying na unsa only in the Philippines. J. Nizamis, can we file against? And how? Mia Sam, abusive of power. Franz Ong, the best
weapon is all citizens seize to pay taxes. Rose Soriao, our country has turned upside down. Edna Razonable, grabe na gyud ni lisod na kaayo ipanghambog na Pilipino ta ani nga gobyerno. Paxman, modern day vote buying. Okay, so ayan, who are we in power for? So, ulitin ko, may nabasa akong article, ayok mahanap ko, no? February 7, 2022, ito, Philippine News Agency, no ayuda giving raffles during full campaign, COMELEC. Tignan natin, ha? Okay, February 3, 2022. The Commission on Election on Thursday said giving money as a form of ayuda or assistance or the raffles by candidates is prohibited once the campaign period for the polls starts. That's prohibited. That is vote buying. Can't give anything of value to supporters to encourage them to vote. You might say that is for another reason, but none of us are born yesterday. We all know that it's going to be vote buying purposes, COMELEC spokesperson James Jimenez said in a virtual press conference. Jimenez meanwhile appealed to those who will witness such an illegal act to file a complaint and pursue it. It's very important for those who see such things being done, you feel are vote buying activities, please file a complaint and please stay with the complaint so we can prosecute to the finish. Okay. So, bawal noon. Bakit ngayon pwede na? Depende sa mga nakaupo. Depende sa napapaboran. Ganyan talaga ang buhay. Weather lang. Congratulations, COMELEC, for allowing ayuda during campaign period. Okay. Bakit po illegal? Ayon po sa syntax law, batas po to Ayon po sa syntax law, yung mga tax po ng mga sigarilyo o anumang tobacco product, ganun din po yung mga beverage na may sweetener, sugar sweetener. Siguro mga soft drinks. Lahat po ng tax diyan, 80% niyan dapat dalhin sa PhilHealth. O tanong, kung siniro budget niyo yung PhilHealth, kinuha niyo pa rin 'yan, di ba? Alangan namang hindi kayo mag-tax, ay 0% yung PhilHealth. Tanong, saan mapupunta ngayon yung tax na kinuha ninyo rito sa mga sigarilyo, 80%, saan po dadalhin yan? Wala na nga, siniro nyo nga yung PhilHealth. Again, another na naman po yan, di ba? Another paglilipat na naman ng pondo, papunta na naman sa kanilang mga pork barrel. Sila po nagpapasya. Grabe po, no? Grabe po talaga. Wala kang audio. Wala na ba ako audio? Meron Pindot nga kayo ng 1 kung may audio pa. Bakit ba kayo? Hindi ko maintindihan talaga, no? Natutuwa ba kayo pag naabala nyo ako na 1 minuto lang? 1 minuto lang naman. Naabala nyo lang naman ako na 1 minuto dahil papapindot lang ako ng 1. Hindi ko maintindihan talaga itong mga kaibigan nating mga Okay. Ito po, hinanakit ni Sani Angara, no? Sad to learn that both houses of Congress have decided to decrease by 12 billion the budget the President proposed for DepEd for 2025. This reverses a trend in recent years where Congress adds even more to the education budget, save for 1 year during pandemic. Tignan nyo na, kakampi nyo na yan si Angara, no? Tinanggalan po ninyo, ang pinakamatindi pong naapektuhan, 12 billion po ang binawa sa budget ng DepEd. Pero ang pinakamatindi po naapektuhan, computerization, no? 10 billion po. Alam niyo po, importante po yung computerization sa DepEd. Late na nga yung mga estudyante natin, no? Huling-huli na po tayo sa computerization. Yung iba pong estudyante, yung ngayon lang nakakahawak sa DepEd ng mga computer. Pero kinaltasan nyo pa
yung computerization program. Hindi na nga nagiging computer literate ang mga kabataan ngayon eh. Dahil sa kakulangan ng resources. Tapos babawasan pa ng pondo ang DepEd. Grabe talaga. Anti-poor na talaga ang ginagawa nitong mga bangag, no? Sa atin na ordinaryong mamamayan. Program ng DepEd. Ang tanong bakit? No? Kaya baliktad po eh. Kantsaw kayo ng kantsaw, sabi nyo, nung panahon ni Sara Duterte. Parang si Sara Duterte yung may gawa eh, no? Panahon ni Sara Duterte, sabi nyo, bagsak na bagsak yung education natin, kulelat tayo. Tama naman yun. Kulelat tayo. Pero hindi po yan kagagawa ng 1 taon mahigit ni Sara Duterte. Dati na tayong kulelat, no? Binabangon nga ni Sara Duterte. Binabangon niya nga yung ating education system, no? Maraming program. Pero paano tayo makakabangon sa ating pagiging kulelat kung hindi nyo pupupunduhan yung education system, no? Kahit na ano pa pong tokis, kahit palitan nyo pa si Angara ng mas magaling pa kay Angara, kahit sino pa ipalit nyo, kung hindi nyo po babadgetan yung DepEd, lalo na po yung computerization program, wala po mangyayari sa atin. Yung mga bata po, cellphone po, marurunong yan. Kasi normal na yan. Pero karamihan po dyan, nakikihiram lang ng cellphone, nakikinood lang sa cellphone, wala pa silang pag-ari. Paano pa yung mga tablet, paano pa yung mga laptop kung ititigil nyo yung computerization? Wala eh. Ano talaga tong gobyerno na to eh? Lahat ayuda. Lahat ayuda. Badongers, nasa likuran mo